Magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson, sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, Yumkin, Said, sa mga hindi pa din nakasubscribe sa akin. Kung saan man sulok ka man ng mundo, subscribe nyo naman ako. At mga sa mga kapwa ko Pilipino sa Pilipinas, subscribe nyo naman ako dyan. Ngayon, alam mo sa ngayon nakakatawa naman to siya, no? Mga kawangis ko, nakakatawa si Abanti atras-atras. Sko, alam nyo ba, nag-privilege speech siya sa Kongreso. Ang kanyang privilege tungkol sa Biblia tungkol sa Biblia kasi nga hindi ko alam kung ano bang mga kung anong mayroon sa sa araw ngayon, bakit Biblia lahat ng kanyang mga sinasabi. Lahat ng sinasabi niya tungkol sa repent, mag-repent. Ibig sabihin magsisi yung mga tao, yung may mga kasalanan magsisi. Si Abanti naman kung magsalita, akala mo walang ginawang kalukuhan sa pagkatao niya. Hindi ka, di ba si Abanti di nanalo sa pagka-congressman? Di ba? Hindi siya nanalo sa pagka-congressman ng agaw, nagreklamo. Kaya nailagay siya doon kasi nga, yung isa parang sinasabihan na mayroon daw American passport. Parang ganun yata nangyayari, parang ganun. O ngayon sasabihin niya, mag-repent. Tapos ang binabasa niya tungkol sa Biblia. Alam mo, nakakapanindig balahibo si Abante. Kasi nga hindi mag-match ang kanyang pinagsasabi sa pagkatao niya. Kung matatandaan nyo yung panahon na nagkaroon po ng hearing dyan sa Kongreso, di ba? Isa siya sa nangunguna ng mambuwisit kaya sa mga Duterte, di ba? Nambuwisit yan, sumisigaw. Grabe, tapang-tapangan yan. Sumisigaw yan. Parang piling niya siya ang batas. Yung pala, isa pala siyang alagad ng Diyos, pero ang bunganga niya, alagad ng kasamaan. Ito, panoorin po natin ang kanyang mga litanya ni Abanti tungkol sa repent. Yung tungkol sa nagbabasa pa ng mga Biblia, tingnan nyo. Tingnan nyo na maigi mga kawangis ko. People to repent. Repent! Repent! That is the cry of every religious leader who is righteous in this country. Isang malaking pribilehiyo sa akin ang tumayo sa inyong harapan upang aking parangalan ang National Bible Week, Mr. Speaker. Ang pamagat po ng aking privilege speech ngayong hapong ito sa wikang Ingles is the relevance of the Bible. Ibig sabihin po, it brings integrity, builds leadership, and ensures accountability to our life as a nation and as a people. Let me quote to you some prominent biblical references on governance and politics, starting from Romans chapter 13, beginning verse number 7. And I quote, and it says, "Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation." Verse 3, ito po yung napakahalaga sa lahat sa atin. "For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid. For he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Wherefore, ye must needs be subject not only for wrath, but also for conscience sake. For this cause pay ye tribute also, for they are God's ministers, attending continually upon this very thing. Render therefore to all their dues, tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor."
That is when the Lord Jesus himself has shown support to the government by proclaiming, and I quote, "Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's." End of quote. Book of Matthew 22 and verse number 21. Even the Apostle Paul, Mr. Speaker, my dear colleague, taught Timothy to, and I quote, "First of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that is in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior." The Bible declares also in Proverbs 29 verse 2, and I quote, "When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked bear it rule, the people mourn." In Psalm 11 verse number 3, and I quote, "If the foundations be destroyed, what can the righteous do?" In Psalm 33 verse 12, "Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He hath chosen for His own inheritance." Nakakalungkot po, Mr. Speaker, na ang mga binasa ko na mga sitas sa banal na kasulatan ay hindi nangyayari sa ating bayan. As we celebrate the National Bible Week, I would like to mention my appreciation to former leaders of our beloved country who recognize the importance of the Bible. So, ito ba si Boy Dila? Hindi ba kinikilabutan sa kanyang pinagsasabi? Panay lang Bible verse? Panay lang Bible verse ang kanyang sinasabi. Actually, wala ka ng kredibilidad sa akin, ha? Wala ka ng kredibilidad. Simula yung malaman ko na isa ka palang membro ng relihiyon, tapos ngaw-ngaw ka ng ngaw sa kongreso na ang pinagsasabi mo ay tungkol lang sa paninira sa mga Duterte. Ngayon, sa katiwalayan sa gobyerno, ba't tahimik ka ngayon? Tapos may natuto ka pa magsalita na repent? Sino magre-repent? Kung mayroon pang magre-repent o magsisisi, dapat unahan mo sa pagkatao mo. Dahil unang-unang ginagawa mo yung talagang hindi nakakatuwa. Magsisi ka kung bakit nakaupo ka sa kongreso na hindi ka naman nanalo sa nagdaang eleksyon. Dapat yun ang sabihin mo sa sarili mo na mag-repent. Di ba? Hindi nakakatuwa bilang isang tao tapos magsasalita ka ng mga Bible verse tapos magsalita ka kala mo kung sino kang banal. Hindi ka po banal. Mukha mo pa lang hindi banal, oh. Mukha mo talaga isa kang kung iahambing isa kang demonyo na eh. Dahil unang-una bilib na bilib pa sa iyo eh. Pero yung nakita ko nagngangaw ka ng ngaw sa kongreso, yung panahon ng impeachment, kayo ng impeachment complaint kay BP Sara, tapos nagkaroon ng mga investigation kay Duterte, doon kay Digong, tapos sa confidential pa naman, tapos isa ka sa nangunguna doon. Tapos ang mga sinasabi mo, parang mga tao hindi pwede, yung mga resource person, kinokontempt nyo pa, mga animal kayo, kinokontempt nyo pa. Tapos ngayon may lakas ka ng loob magsalitang na repent. Ikaw mag-repent ka muna, bago ka mamatay, dapat mag-repent ka muna. Hindi yung mga taong pinagsasabihan mo. Dahil nangangahulugan na ikaw ang pastor dyan sa relihiyon nyo, banal ka na, hindi ka banal. Saka nakakita na isa kang pastor. Dapat ang 100% na ba't binibigay mo na lang diyon sa nyo, sa kapilyan nyo eh. Doon sa simbahan nyo, doon ka magturo ng mga banal na aklat, banal kung anong pinag-uusapan. Hindi yung makikisawsaw ka sa relihiyon. Makikisawsaw ka sa politika. Tapos ngayon malakas ka ng loob na magsalita na repent, hindi. Wala na akong kredibilidad sa'yo. Simula na yung napanood ko yung last year. Natapos lang yung eleksyon. Tuloy-tuloy yung ngaw-ngaw mo. Kaya yan muna sa mga kawangis ko. Yan muna yung update natin dito kay Abante. Sa mga hindi pa nakasubscribe niyo, please subscribe my channel, likes din sa mga videos ko.